Sir, sino ho sa gobyerno, sa estado, ang merong karapatan, opo, at merong pong kapangyarihan na habulin po itong sinasabi na mga umano ay ill-gotten wealth nung pong namayapa? Ang Solicitor General ang sa batas, siya ang opisinang nakatoka diyan. But any citizen, any taxpayer can file a case. Pero ang mag-handle ng kaso yung Office of the Solicitor General. Opo. Ano ngayon ang challenge sa SOLGEN natin? So usapin po ng pagtukoy, oo, at pagpeprueba na ang isa pong ang ilang ari-arian ng namayapa ay nakamal sa pamamagitan po ng illegal na pamamaraan. Well, ang challenge po sa kanila, bilis-bilisan nila yung kanilang trabaho sapagkat kung maalala natin a few weeks or a few months ago, pinablicize nila na nag-usap daw ang DOJ, ang Ombudsman at saka yung SOLGEN. So I suppose yun ang Kaya lang, delaying tactics, di ba? Meron tayong sinasabing delaying tactics. Kapag ang gobyernong ito at ito pa rin ang nakaupo, iasahan po natin, wala po tayong maaasahan na maibabalik ang pera. Liban sa mga kontraktor na kinasuhan nila. Liban sa mga dilis at mga pipitsuging na tao ng DPWH na yun, makakasuhan nila. Yan lang po. Kung sino yung mastermind, 3 mastermind sa taas, ay wala po tayong maasahan. At yung etong si Yusek Cabral na nasawi, ito, hindi ko lang alam kung dahil syempre, Solicitor General ang maghahabol, pero delaying tactics. Kaya nga sabi, bilis-bilisan, di ba? Mabagal. Kaya wala tayong maasahan kapag dito sa gobyernong ito ang nakaupo pa rin. Ayun, mga kababayan. At eto, no, may nasagap lang akong balita. Manila, eto. Formal na itinurn over ng Department of Public Works and Highway, DPWH, nitong Martes ang computer at mga files mula sa opisina ng yumaong dating Undersecretary na si Maria Catalina Cabral na naipon sa nakalipas na 10 taon. Sa isang pahayag, sinabi ng DPWH na ang turnover ay alisunod sa subpoena Duques Tecum ng Office of the Ombudsman na inilabas noong Lunes. Imagine na ito lang, no, 10 taon, 3 taon pa lang ngayon, nilaganap ang corruption. Tapos 3 taon pa lang, ito at kumbaga bago pa lang, 3 years, pumutok ang flood control scam o corruption dito sa administrasyong Marcos. Pero sa sinasabing 10 taon, di malamang sa malamang, isasama talaga nila yung dating administrasyon ni Duterte. Ano naman kinalaman ni Duterte dyan? Napakawalang ya talaga ng ombudsman na to, grabe. Kumbaga'y pilit nilang dinadawit ang dating administrasyon na marami naman nagawa. Hindi kagaya ng administrasyon na to na walang nagawa. Kung walang nagawa nang aangkin ng gawa. 'Di ba? Ito, no. Pinangunahan ni na DPWH Undersecretaries Nicasio Conti, Arthur Bisnar, Ricardo Bernabe III at Charles Calima Jr. ang turnover sa Ombudsman nang nagsasagawa ng investigasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno at pribadong individual na nauugnay sa mga anomalya sa flood control project. Di sama na nila yung Pangulo tsaka si Romualdez, di ba? Di sama rin na si Saldico. O yan. Kasama sa turnover ang mga dokumento at iba pang kahilingan para isaalang-alang sa pagprogram ng National Expenditure Program sa nakalipas na 10 taon bukod sa iba pa. Loko-loko talaga. Ba't hindi pa nila gawing 15 o 20 years na maisama nila yung kala Pinoy at GMA?
talagang pinupuntirya lang talaga nila, no? Pati si Duterte. At eto pa, no? Tiniyak din ng ahensya na makikipagtulungan ito sa mga otoridad at kaukulang ahensya na humahawak sa investigasyon. Noong Lunes, iniutos ng tanggapan ng ombudsman sa DPWH. Teka, sandali. Trabaho ba ng ombudsman to? Di ba? Talagang ano, no? Talagang yung ano niya, yung batas sa ombudsman, talagang binabali na eh. Talagang tagabali ng batas etong ombudsman na to eh. Ito no, gagamitan ng pagtatago ng datos, pati na rin ang lahat ng dokumento, tala at mga file sa tanggapan ni Cabral na nadedu noong nakarang linggo matapos bumagsak ang kanyang sasakyan sa isang malalim na bangin sa kahabaan ng... Teka, sandali. Talagang ano, no? Ibang klase rin itong balita na to eh. Pati sasakyan, bumagsak. Hindi naman bumagsak ang sasakyan eh. Talagang fake news din eh, no? Kaya mga kababayan, dito matitimbang natin na kahit wala tayong alam sa batas ay nakikita naman natin kung gaano kawalang hiya ang politiko na bumabali sa mga batas. Yan po, di ba? Dahil ito ang korupsyon na talagang hindi mawawala sa kultura ng bansang ito. Kaya ito, no, inuulit ko. Maunlad na ang karatig bansa natin kasi may parusang bitay at disiplinado mga politiko. Panahon naman ng ibahin na natin ang sistema sa gobyerno. Kaya sa video ito ay kung paano pinananatili ng mga politiko sa kultura na meron sila, di ba? Kaya ito, panoorin po natin ang video ito. Na ang taong iyon, hihinto na po ba ang paghahabol ng Estado doon po sa mga pagbawi sa umano'y illegal na yaman? Hindi ho. Dapat Matitigil lang. Dapat talaga, no, yan yung unang binabawi nila sa mga korap na politike, di ba? Yung mga yaman nila. Ang problema yung yaman nila, yung pera nila, nailagay na sa bangko. Yun, yung bangko na yun, ipinangalan sa mga kamag-anak nila, kakilala nila, o kaanak nila. Kaya, paano mahuhuli ang politikong namatay na sa korap, di ba? Ngayon, si Akop, halimbawa na si Akop, paano mahuhuli yung kung sakaling magbago ang hangin at kumbaga singilin siya? 'Di ba? Paano makukuha yung mga yaman na kinurap niya? Ganyan po. Di pangalan niya pa rin ang titingnan, 'di ba? Kaso wala na. Hindi na nakapangalan sa kanya ang pera niya. Yung criminal aspect, yung paglilitis sa kanya in a criminal case, no? Pero yung paghahabol ng nakaw na yaman, pwede kasing gamitin yung civil forfeiture for ill-gotten wealth. So that's civil in nature. So mananagot pa rin yung estate o yung iniwang ari-arian nung pinagsususpetsahan o yung inaakusahang nagnakaw ng yaman na yan. Okay. Tama. Sir, alam po naman natin na ngayon, meron pong mga sinasabi na yung pong namayapang Yusek ay meron pa lamang mga kasong isasampa sa kanya, no? Opo, iba-ibang kaso po ito at sinasabi ho ng ICI may rekomendasyon daw po sa ombudsman at meron pong binabanggit po ang DOJ na may mga rekomendasyon. Okay, ito po'y kasong kriminal. So yung po sinasabi ho ninyo, wala na po iyon. Yan po ay nalusaw na sa pagkamatay po ng respondent. Tama ho yun. Sapagkat sa ating konstitusyon, may karapatan yung akusado to confront the witnesses to lawyer or personally. So, namatay na siya, hindi niya pwedeng gawin yun. Pangalawa, meron tayong presumption of innocence kasi. Opo. So, yun yung mga umiiral na prinsipyo sa ating konstitusyon. Pero, so, hindi ho ibig sabihin na absuelto siya. Ibig lang sabihin, hindi na matutuloy yung kaso kasi nga, we will run afoul of the constitutional guarantees. Pero, yung kanyang estate, mananagot. Iba ho kasi yung civil aspect, yung forfeiture of ill-gotten wealth. Ano ho yan civil in nature. So pwede pa ring bawiin dun sa kanyang naiwang kayamanan
yung anumang mapapatunayan na nakaw o kaya unreasonably disproportionate dun sa kanyang sweldo o kaya legal income. Okay. So sa ngayon po, Kaya nga karamihan sa mga politikong kurap, ang laki ng nakuhang pera. Di ba? Ngayon, yung perang yun, inuulit ko, na ipangalan na sa ibang mga kamag-anak niya dahil para maiwasan na kapag ka habulin siya ng AMLAC, di ba? Yun, hindi na makikita sa pangalan niya at hindi na rin mababawi. Ganyan po kabulok ang sistema natin. sir, sino ho sa gobyerno, sa estado, ang merong karapatan, opo, at merong pong kapangyarihan na habulin po itong sinasabi na mga umano ay ill-gotten wealth nung pong namayapa? Ang Solicitor General, sa batas, siya ang opisinang nakatoka dyan. But any citizen, any taxpayer can file a case. Pero ang mag-handle ng kaso, yung Office of the Solicitor General. Opo. Ano ngayon ang challenge sa Solgen natin? So usapin po ng pagtukoy at pagpeprueba na ang isa pong ang ilang ari-arian ng namayapa ay nakamal sa pamamagitan po ng illegal na pamamaraan. Well, ang challenge ko sa kanila, bilis-bilisan nila yung kanilang trabaho sapagkat kung maalala natin a few weeks or a few months ago, pinablisize nila na nag-usap daw ang DOJ, ang Ombudsman at saka yung Solgen. So I suppose yun ang Kaya lang, delaying tactics, di ba? Meron tayong sinasabing delaying tactics. Kapag ang gobyernong ito at ito pa rin ang nakaupo, iasahan po natin, wala po tayong maaasahan na maibabalik ang pera. Liban sa mga kontraktor na kinasuhan nila. Liban sa mga dilis at mga pipitsuging na tao ng DPWH na yun, makakasuhan nila. Yan lang po. Kung sino yung mastermind, 3 mastermind sa taas, ay wala po tayong maasahan. At yung etong si Yusek Cabral na nasawi, eto, hindi ko lang alam kung dahil syempre, Solicitor General ang maghahabol, pero delay tactics. Kaya nga sabi, bilis-bilisan, di ba? Mabagal. Kaya wala tayong maasahan kapag dito sa gobyernong ito ang nakaupo pa rin. punto ng kanilang pinag-uusapan. Napakalaga ito, Ted, yung pagre-recover ng ill-gotten wealth. Kasi yung mga nakaraang mga iskandalo, may mga nakulong, kukonti ang nakulong, at nakalusot yung karamihan, at lalong mas kukonti yung na-recover. So yung bang nakulong lang sila and one of these days makakalaya na naman mga yan, pero yung kayamanan hawak-hawak pa rin nila yung nakaw na yaman. So ang challenge dito, at noon pa natin sinasabi, dapat pagbutihin nila at bilisan nila yung forfeiture of ill-gotten wealth. Civil case lang ito, Ted. Kaya ito no, wala tayong maasahan. Bilyon-bilyon, trilyon ang nawala sa atin. Etong mga nakaupong gobyerno na to, na sila pa rin ang nagnakaw ng kaban ng bayan, halos pa mula sa presidente hanggang sa congressman, wala tayong maasahan. Yung bang preponderance of evidence lang. Mas madaling gawin ito kesa yung to prove beyond reasonable doubt, yung plunder at iba pang mga anti-graft cases. So nagtataka tayo kung bakit noong nakaraang mga administrasyon walang aggressiveness in recovering the ill-gotten wealth. Sana naman ngayon ay bilis-bilisan na ng Solgen. Opo. Attorney, sorry po, no? Medyo gusto ko lang po talagang, if I may, abuse your wisdom this morning. Ito pong mga Marcos, di ba merong paghahabol na ginagawa ang Estado sa kanilang umano'y nakaw na yaman? Pero po, as we all know, yung pong iba ay nalusaw na, ang iba po talagang na-dismiss na, nanalo ang mga Marcos, pero may mga pending pa rin ngayon. Pero ito po ay higit ng 40 anyos. Ano ho bang kaibahan nito pong mga kaso? Halimbawa po, nito pong si Binibining Cabral et al. At ng mga Marcos, sa usapin po ng saan isasampa at bakit ang tagal nung kay Marcos at dito po, paano mamamadali ito? Ito hong mga kaso po, in case po kay Cabral.
Well, wala ko namang masyadong pagkakaiba. Pareho din ho yung ill-gotten wealth kung mapapatunayan. At i-correct lang kita, Ted, alam mo yung mga kaso ng mga Marcos, marami na rin ho silang kaso na they were proven guilty beyond reasonable doubt. At na-orderan na sila all the way up to the Supreme Court na ibalik o kaya magbayad. Mhm. Pero hanggang ngayon, hindi na-execute. Diyan natin nakikita kung gaano kabulok o kahina o katagal ang ating justice system. Kaya tuloy, yung iba, yung sila, mga Marcos nga, na-convict na, wala pang naibabalik. So lumalakas na ang loob ng mga mandarambong. So that's also the fault of our judicial system, our justice system. Yan po, no? Kaya pala, ano, no, ang lakas ng loob ni Marcos. Dahil wala pa rin talaga silang, kumbaga, napatunayan na pala nila noon na hindi sila, kumbaga, na hindi sila naging guilty sa kaso eh. Doon sa US, di ba? Dininig. Walang nangyari. Yung binibintang sa ama niya na si Senior Marcos Senior. Wala rin nangyari. Kaya ngayon natin napatunayan. Kaya pala ang lakas ng loob ni PBBM ngayon. Dahil lalo na yung pinsan niya na si Romualdez. Kaya pala ang lakas ng loob. Dahil in the future, wala palang mangyayari. Wala palang magaganap na kulong sa kanila. Kaya dapat ito no, sa susunod na administrasyon. Kaya sigurado ko dapat mapanalo natin si Sara Duterte. Para yung mga yan, yari yung mga yan, may mapaglalagyan yung mga yan. Simula sa mga congressman hanggang sa pagka-presidente, susuyurin niya lahat yan. Kasi nga, para bang crime pays Di ba? Yung bang mahatulan ka all the way up to Supreme Court. Ang bagal-bagal, tapos may final decision na hindi ba ma-execute o hindi ine-execute. So, sana hindi ito mangyari dito sa kaso ito. At gisingin na rin natin yung mga naunang kaso. Kasi ang dami na rin hong mga order na ibalik yung bilyon-bilyon, magbayad ng bilyon-bilyon. Pero hanggang ngayon, hindi nagagawa. So, what is government doing? Di ba? Anong ginagawa ng ating mga justices, ang ating mga SOGEN, ang ating mga ombudsman? They are supposed to be doing precisely that. Run after and recover. Meron ng tapos na ang mga kaso i-execute na lang nila. So, hindi natin makita na kung hindi makuha yung mga yaman, nakaw na yaman, baka aambunan ang lahat all the way up to the Supreme Court. At ganito ang nangyayari. Walang nanalo. Totoo naman. Nangyayari na lahat ng mga inaasahan natin kakampi natin dyan sa gobyerno, hawak na ng buhaya na gobyernong ito ang lahat ng mga agency dyan. Tapos ito lang yung Supreme Court kung bakit nakapasok tong ombudsman na to na si Remulla dahil na rin merong talagang taga Supreme Court ang na back up sa kanya. Walang naibabalik dun sa nakaw na yaman ng bayan. Salamat po sa pagpapaalala, attorney. Parang naalala ko tuloy yung excise tax. Yung estate tax. Laki rin no? Correct, mga ganyan. Di ba yung ngayon may bagong mga iskandalo na naman. Pero yung mga naunang iskandalo na nahatulan natin, final na ito. Hindi, nandyan na. Parang nakakalimutan. Parang ito siguro, ito na yung mga halimbawa ng sinasabi na didribble ang hustisya kung may pera ka. Opo. So, attorney, dito po sa kasong ating sa posibilidad nga po ng paghahabol na for future case laban sa isa pong namayapang opisyal na may questionable umano na mga kayamanan, maaring isampa ito, hindi na po sa Sandigan Bayan ito, sa regular po ba ito na Regional Trial Court, and ano po yung proseso ng appeal nila na maaring nga pong eventually umabot na naman po ng kataas-taasang hukuman? Paano po ang procedure po, attorney? Well, ang venue na ho nito yung mga ordinary trial courts, civil courts natin. At ang ebidensyang kinakailangan, Ted, preponderance of evidence lang. So, hamak na mas mababang level of evidence ang kinakailangan.
At saka, ang mangyayari dito, reverse dead eh. Pag nagsampa ang gobyerno ng forfeiture of ill-gotten wealth at may papakita nila dun sa kanilang complaint na itong kayamanan na naiwan, disproportionate sa sweldo at legal na negosyo pinagpupunan ng pera nung public official, then it is presumed ill-gotten. It is now ang mauna magpipresenta ng ebidensya yung akusado o kaya yung nasasagdal, yung estado, yung estate niya, no, yung naiwang kayamanan, na magpiprueba na kung saan legal nang galing ito. So mahihirapan talaga sila kasi nga everything is recorded naman, sweldo mo, negosyo mo, di ba? So mabilis sana ito. Now, yung sa apela naman, gaya ng isang civil case, pupunta sa Court of Appeal, sa Supreme Court. Kaya nga ang panawagan natin mula noon, justice bilis. Kasi you don't need to be, so brilliant to rule on these cases. Hindi naman maghahanap ng napakaraming ebidensya kasi mathematical lang ito, Ted, di ba? May mga dokumento sa halaga, tax valuations, yung zona valuation, yung bank records, yung sa kabila, yung pinapanggalingan, sweldo mo, salary mo, income tax return mo, kung may korporasyon ka, makikita. Ang daling gawin ito, pero ina-avoid ata ng gobyerno kung minsan ito sa mga nakaraan. Sana naman ngayon, ang ating tapon o pakiusap dun sa nakaupo, gawin na nila yung tama. Opo. So, in case lang po magtagumpay ang gobyerno doon po sa forfeiture case laban sa isa pong umano ay nagkamal ng illegal na kayamanan, saan ang appeal nila nitong estate, no, yung iiwanan po ng ari-arian na ito, yung mga kamag-anak, saan ang kanilang panik at hanggang saan po ito papanik? Hanggang Supreme Court na naman po? Hanggang Supreme Court na naman. Yan, no? Yeah. They can appeal to Court of Appeal. Talagang bago pumunta sa Supreme Court yan, ang tagal, di ba? Tapos sa babasahin pa ng Supreme Court, ang tagal na naman. Ganyan kawalang hiya ang sistema dito sa Pilipinas. And then sa Supreme Court. But yun na nga normally, if you look at the statistics, yung mga apela, like 90%, 80% are denied. So sana hindi na patagalin ito. Question of law na lang yan But notoriously slow kasi ang ating Supreme Court, Ted. Notoriously slow ang ating Court of Appeals at mga courts natin. At alam naman natin kasi na when there is delay, there is more opportunity for corruption, for political pressure, for threats, many other undue influence sa mga puwes, di ba, o mga justices. Opo. So sana naman magpakita that we also need serious reform and commitment sa ating mga puwes and justices. Kung minsan, parang nako-co-op ng corruption yung ating justice system. Nakakalungkot na aminin bilang abogado, but that's what the records show. Opo, and Yan po, no? Hanggang dito na lamang po. At syempre, napakinggan at napanood po natin ang balitaktakan ni Sir Ted Pailon. Kaya ito po, no? Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.